Sa paghihintay kasi, yung picture na nakikita namin sa paghihintay is yung pinagpipray natin nasa kamay ng Panginoon. It's better na ang bagay na pinagpipray mo ay iaabot sa iyo. Hi guys! Welcome sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Ate Kim, Si Rain Kuya A? Ate Joy. at Twinkle. Ayan. So ngayong oras na to ay meron tayong kasama na bagong guest natin at makakasama natin siguro sa mga susunod na episodes. At yan ay walang iba kundi si Ate Joy. So palakpakan natin. Hello Ate Joy, welcome. So kamusta naman ang feeling na kasama ka ngayon sa ating podcast? Nilalamig ako. Medyo kinakabahan siya. So yun nga, kamusta nga ba tayo from this past week? Yun. Ate Rain. Okay, masaya kasi lalo ngayon lumabas na yung card and happy ako sa naging results nung parang feel ko deserve ko naman. kaya nag-celebrate kami, syempre kumain kami sa labas ng friends. Si Ate Kim, ikaw, kamusta ka naman? Okay lang naman. So, naging busy sa paggawa na natin ng script. Yung mga times na nasa bahay lang, syempre, nasa bahay ka lang, puro linis, gano'n. Ayan, so tayo lahat siguro ay nakita natin na yung this week na to ay parang naging blessings about sa atin. So, bago tayo dumako sa ating topic, magkaroon muna tayo ng appreciation sa mga ating followers na nagsusupport sa ating podcast. May mga nagko-comment dito na, congratulations guys on your 3rd episode of podcast series Ministry. Tapos may nagsabi pa na isa ay, alam nyo pa nga, natutuwa ako sa inyo. Congrats guys, sobrang galing nyo at proud si Ate Risa sa inyo. Keep it up and God bless the ministry. So, big shout out po. So, patuloy po nating supportan ng aming podcast sa patuloy na pag-like, share, and subscribe. Ayan, so thank you guys, thank you everyone sa ating mga patuloy na taga-subaybay. So ngayon naman, Ate Kim, Meron tayong topic ngayon is about waiting. So, learn to wait. Ano bang idea natin dito sa learn to wait? ayan, isa yan sa yung mga bagay na nagfe-fail ako. Alam niyo kasi ako medyo mainipin eh. Siguro dun sa mga past experiences ko, siguro ang waiting ko ay nasa 5 minutes lang. So, ako yung tao na ayoko nang pinaghihintay. Ayoko nang, lalo na pag may mga lakad, so kailangan ay, gusto ko pag ano yung napag-usapan, yun na lang masusunod. So kayo ba, ano bang experiences nyo dyan sa pag-wait? Ganun din, hindi rin ako mahintayin kung may binigay na time, dapat yun lang. Or sometimes, nire-rush ko yung mga bagay na dapat hintayin muna. Ang waiting kasi, parang ano lang yan, sample mo lang pag nag-order ka online. Di ba parang kapag ka nag-order ka, once na parang, ito gusto kong bagay na to. Tapos, dalawang parang nag-wait ka na, hindi ka na mapaghintay. So, parang ganun yung sample ng waiting ko. Pero ang waiting kasi, minsan, kapag gusto mo yung bagay, nandun na yung feeling ng rush. Ganun. Kapag ka naman yung feeling mo hindi naman super important, nandun na yung parang patient. So, iba-iba din yung nararamdaman ng isang tao pagdating sa waiting. Siguro depende din sa condition ng tao. Halimbawa, gutom na. Tapos, mag-wait siya ng napakatagal. Pero magkakaroon ng frustration dun eh. Lalo kapag hindi pa dumating sa, on time dumating yung kanyang, sasabi mo, pagkain. So, nakaka-apekto din yun sa isang tao. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usap, tayo muna ay magkaroon ng opening prayer na lead ni Sister Joy. Yan, tayo manalangin. Panginoon na nasa kataas-taas ng mga kalangitan, kami po ay sumasama sa inyo na kami saman sa hapong ito sa aming pag-uusapan na ay aming maunawaan at maibigay ang mga knowledge namin upang ang mga manonood ay makarinig or maka-appreciate ng mga bagay. Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, going back sa ating topic na baka may gusto pa sa inyo na mag-share kung ano yung ibig sabihin ng wait. Sa akin kasi big deal talaga sa akin yung laging naghihintay. Pero para sa akin, hindi ako nagpapahintay ng taong kunyari may kausap ako, may meet up kami, hindi talaga ako yung nagpapahintay sa kanya. Parang dun yung pumapasok yung respect natin dun sa time ng isang tao. Kasi, halimbawa, alam natin na may ganito tayong oras na kailangang makipag-meet. Being on time is also saying na nire-respect natin yung time niya. Kasi malay mo may iba pang lakad yung tao or may emergency siya. At dahil na hindi tayo sumipot dun sa tamang time, ay nagkakaroon tayo o tayo mismo yung nagkakos ng problem dun sa tao. So mahalaga yun ha, guys, na tayo ay maging on time kapag merong napag-usapan. Iwasan na magkaroon ng mahabang hintayan.
meron tayong mga questions dito tungkol sa weight. Ano ba yung, para malaman natin kung ano ba yung importance ng weight, mga benefits, or maituturo neto sa atin sa paglago sa faith or trust natin. So, unang question is why patience important in a world that values instant gratification. Ano nga ba yung instant gratification? Alam mo yung instant, yung word na instant, yung mabilisan, di ba? Pag instant noodles, kapag nilagay mo lang siya, maluluto Gusto agad. natin talaga mabilisan. Pag sinabi natin, parang gusto natin nandiyan na kagad. So, sa waiting kasi, hindi daw ganun. So, kailangan may patience ka. Yung willing kang maghintay kahit sobrang tagal bago ma-achieve yung pinaka-goal mo. Para sa akin, nililigtas ka kasi nito sa kapahamakan. Halimbawa, kung sa pag-aaral, marami kasi tayong way na parang gusto natin ay mapabilis yung ating, halimbawa sa project or sa assignment. Gusto natin na mapabilis yung mga projects or assignments natin without having our own research dun sa ano. At anong nangyayari, pagkatapos na makagraduate or pagkatapos na mag-work na siya, dumadating sa point na wala silang natutunan dun sa kurso na kanilang napag-aralan. So instead na sana ay naglaan sila ng time, naging dinaan talaga nila lahat o pinag-aralan na lahat ng dapat pag-aralan, ay hindi nila ginawa at maaring dun sa point na yon magiging sayang yung kanilang pag-aaral or yung kanilang course na kinuha. So aside dyan, siguro kahit sa lab, dito na tayo sa, syempre anong buwan ba ngayon? February. Diba? February Month of ngayon. love. At maraming mga kabataan na kasing edad natin, kasing edad nyo, ay talagang nagkakaroon sila ng expression ng kanilang love. Pero dito naman tayo dadating doon. Ang pinag-uusapan kasi natin dito is gano'n ba ka-important yung pagiging patience, diba? Siyempre, may mga tao na kapag nandigaw sila, gusto nila kaagad. Diba? Sagutin, ganun ba yun? So doon, kapag ka tayo ay, kapag ka ang isang babae o isang nililigaw na meron siyang patience at yung nanliligaw ay meron din sila, iniligtas sila nito doon sa maaaring maging negatibong resulta. Halimbawa, alam naman natin na merong mga kabataan ngayon nasa ganun silang sitwasyon dahil sa hindi sila nagkaroon ng pagtiyagang paghihintay. So kayo ba, ano ba sa tingin nyo ang importansya nitong pagtitiyaga or patience? Sa akin, tama yung sinabi mo, Kuya Archie, parang makaka-relate din ako doon, parang iniiwasan tayong magkamali. Patience, sabihin nun, kumbaga naghihintay tayo at nagkakaroon tayo ng mas better decision sa buhay na parang hindi natin minamadali yung mga bagay-bagay. Kailangan dumaan siya sa proseso, kailangan siyang mag-wait ka para magkaroon ng magandang outcome or magkaroon ng better decisions sa mga ginagawa natin. Ayan. Kayo ba, Winkle, sa tingin mo bilang isang estudyante, ano ba ang kahalagaan ng pagtitiyaga? Or bilang isang anak? Ganun din yung kay Catherine. If may kailangan kang may decision making, tapos parang under pressure ka, so mag-rush ka na mag-make ng decision. So dapat yung kailangan mo na mag-calm down, maging patient ka muna, tapos mag-isip ka pa ng mga decisions na mas better pa dito or mas worse, ganun. So ipa-background check mo rin kung ano yung magiging outcome or magiging kalabasan nito. Yun nga. Ayan. Tama yung sinabi niya, no? Yung gustong part doon yung sinabi ni Ate Twinkle is yung nagkakaroon ka ng time muna na pag-isipan. Kasi yung decisions kasi natin, may mga long-term and short-term effect kasi yan. Halimbawa, dahil sa isang decision na to, hindi tayo nakatapos at yung naging trabaho natin at that leads to talaga sa, alam na natin na talagang mahirap. So kapag tayo ay mayroong pagtsatsaga, bago tayo mag-decision, na pagkakaroon tayo ng time na tingnan yung maaring maging consequence nun kung maganda ba o mabuti. Sa akin naman, during college days, gusto kasi yung 5 minutes. Yung mga tawag dyan, nirarush mo. Yung parang Cramming. Monday to Thursday, petics ka. Pagdating sa Friday, deadline na, irarush mo na. So, yung ganun, parang hindi good practice yung ganun. Siyempre, nauubos yung idea mo kapag na 5 minutes ka magre-review, hindi mo masasagutan lahat. Sa sobrang kamamadali mo, minsan nandun ka na, nagkakamali ka na, iba na yung masasagutan mo or iba na yung maipapasa mong project. Ganon din kapag nagra-rush ka, puyat ka. So, hindi ka din makakapasok na maayos sa school ng maaga. So, yun nagiging cause din ng yung bad health, ganon. So, ang ating next question, can waiting help us appreciating? So, na-appreciate nyo ba yung mga bagay? Ate Joy, kapag nag-wait ka ba ng
sobrang tagal tapos binigay ni Lord or sinagot yung prayer mo. Di ba mas masarap sa feeling? Tama ka na dapat ma-appreciate natin yung mga hinihintay natin. Para sa akin kasi na-appreciate ko yung mga bagay na akala ko nung una ang tagal-tagal ibigay. Kasi nung bata kami, hindi naman lahat nakukuha namin. So kapag merong binibigay yung mga kapitbahay, doon ka lang doon ka lang magiging masaya at doon mo ma-appreciate na darating din pala yung gusto mo pero hindi ganoon kadali. So, Tsaka Hindi kasi kapag mabilisan. ganyan, sa paghihintay kasi, yung picture na nakikita namin sa paghihintay is yung pinagpipray natin nasa kamay ng Panginoon. It's better na ang bagay na pinagpipray mo ay iaabot sa iyo. Remember, kapag naramdaman natin yan, na yung bagay na pinagpray natin dumating sa tamang time, mas ma-appreciate natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. At saka ang impact din nito is matututo ka maging faithful at mag-hold sa promises. So, Meron dito akong i-share kaunti. Na basa ko, parang story lang siya na etong taong ito nag-order sa isang restaurant. So, may nauna sa kanya. So, yung in-order niya, alam mo yung parang sobrang sarap, sobrang mahal, ganon. Nauna siya dun kaysa dun sa pangalawang nag-order. Pero, ang na-serve ng chef is yung pangalawa. Ngayon, nagtawag siya ng waiter. Sabi niya, waiter, bakit ang tagal nung sakin? Kasi, nauna ako mag-order sa kanya, yung kanya biglang andyan na agad, yung sakin wala. So, ang lesson dito is, imagine yung chef, pine-prepare niya yung gusto mong order, yung masarap na order mo, yung sobrang mahal. Kumbaga, hindi lang siya simple. Ibig sabihin nito, yung mga prayers natin, sometimes, inisip natin simple lang to. Halimbawa, Lord, gusto ko nitong bagay na to, sana ma-reach ko to, makuha ko agad. Pero, imagine, yung pagdadaanan mo pala nun, bago mo makuha, magkakaroon ka mo ng trials, problems. So, bago mo makuha yon, pine-prepare ka muna. So parang actually, nagigets ko yung point mo na parang dun sa paghihintay natin, hindi lang yung goal natin is yung matanggap yung hinihintay natin. Parang ang way ng Panginoon, kaya ka pinaghihintay kasi merong something sa character mo na gusto niyang baguhin. Or parang, kumbaga sa computer, meron siyang gustong i-reformat na hindi makakatulong sa paghihintay mo. Kaya tumatagal siya. Kaya sometimes hindi natin nakukuha kaagad yun. Kasi merong purpose. At yung purpose na yun ay para sa ikabubuti natin. So, yung nakakatulong rin yung waiting kasi once na ma-reach mo yung goal mo, is parang ma-appreciate mo yung journey. Ayan. Yung halimbawa, gusto mo ng promotion, ayan, yung bago mo muna makuha yun, may journey yun, and ma-appreciate mo and magiging thankful ka. Ayan. At saka, makikita mo rin kasi, it's another testimony kasi sa buhay mo kung gaano ka faithful ng Panginoon. At meron ka masasabi, meron ka masishare sa ibang tao, sa mga kapwa nyo na kung ano yung naging experience nyo patungkol sa waiting. So, meron pa dito, sabi, what are some things worth waiting for? Ano ba yung mga bagay na worth the wait? Parang gano'n. So, gusto ko ma-share dito si Ate Rain. Yung magpasa yung mga group kids ko. Hindi yung leader ka, tapos sinihintay mo yung mga yung assignments nila sa'yo. Mga Oh, assignments. magpasa ka. Worth the wait. Joke lang. Hindi. Pero sa akin yung siguro sa pag-aaral na lang din na kailangan matuto ka ding maghintay na makuha yung bagay na gusto mong ma-achieve. Kunyari, yung scholarship, ganyan, sa mga scholar. Hindi naman agad-agad napupunta sila doon, di ba? Kumbaga, minihintay muna na pinagpapaguran din nila yun para makuha ng scholarship or yun. Yung akin, yung sa tinatawag nilang love, patawag doon. Love life ba yan? Kasi hindi naman sa parang doon lang nag-work, parang doon lang nagkaroon ng buhay. Kasi dati, yan, ganyan, puppy love. Pero nakikita mo kasi at maiintindihan mo or maririnig mo sa ibang tao na ganito pala yung love. Tapos mayroon palang doon, may mga recipe pala na kailangan doon. Na may mga bagay na kailangan, ganito ka na marunong ka maghintay, marunong ka magtiis na hindi siya makita ng 1 linggo, ganyan. Or maraming bagay talaga na marirealize mo na hindi ganun kadali. Kaya dapat yung mga bagay na yon pino-work natin. Ayan. So parang, may iba pang bagay aside sa love, di ba? May iba ka pang gagawin na. Pag ganyan, hindi dapat lang umiikot doon sa love. So sa akin naman, alam niyo naman na meron na akong baby. So during nung time na yun talaga, yung paghihintay namin, hindi na kami naghintay na wala nang ginagawa. So yung paghihintay namin ng aking misis, talagang andun pumapasok yung preparation.
isa sa mga benefits din na nakikita ko doon sa pag-wait is yung dapat ay ni-prepare natin yung ating sarili. Sometimes ng Panginoon, pag hindi niya binibigay, ibig sabihin hindi ka prepare. Although pinagpe-pray mo siya, pero hindi ka gumagawa ng way para ma-prepare mo yung sarili mo. Maging right person ka doon sa pinagpe-pray mo. Para dumating man yung point na yun, ready ka. Kaya napoprolong kasi hindi rin tayo gumagawa ng effort. So nung sa panahon namin na yan, ang ginagawa namin is more on in-enjoy namin yung sarili namin sa ministry while waiting. So although na hindi kami nababagot or di kami napoprostrate kasi ba't ang tagal, 1 year na, so wala pa rin. Pero ang naging namin ay we enjoy doing some works sa Panginoon habang mini-wait yung bagay na yan. Sometimes, di ba, na-frustrate tayo. Kapag sobrang tagal na nung prayer natin, minsan kasi, di ba, may mga experiences sa ibang tao or sa inyo mismo na years na yung prayer na yun. Pero meron namang prayer na parang kahapon mo lang pinag-pray. Pero ang point kasi dito, yung mga hiling mo sa Panginoon na sobrang tagal na, tapos hindi tinasagot. So, nagkakaroon ka ng thinking na, ano ba to Lord, hindi nyo ba napapakinggan? So, nandun na yung mga doubt. So, ano nga ba yung mga kailangan gawin para maging stay na patient ang isang tao? Para sa akin kasi, mabilis kasi akong mainip eh. Hindi ko kaya magtagal ng nag-wait. Kaya pag na-frustrate na ako, kailangan ko ng someone na kausap na ika-calm down ako na okay lang yan. Ganun talaga. Kailangan mo maghintay, ganyan. Twinkle, parang may something ka eh. Gusto Ako, pag na-frustrate na ako, minsan i-clear ko muna yung isip ko, tapos isipin ko na may reason kung bakit matagal. Ayan, may destined time kasi na ibibigay yung Panginoon para sa'yo. Sa akin, nagpe-pray ako. Tapos, pag nag-pray na ako, gagawa na ako ng ibang mga gagawin, ganun. Kunyari, maghintay ako, tapos magsiselfon na lang muna ako. Tapos pag, yan, oras na, tagal naman, siselfon ako ulit, ganun. Or makikipag-chat sa ibang friends, ganun. Sa akin naman, alam niyo, meron kasi tinatawag na art of waiting. Alam niyo ba yun? Ano kaya ang Art of Waiting. Nakita ko siya sa isang devotional at meron siya mga Bible points na makatulong sa atin, maiwasan yung frustration. Kasi pag frustrate tayo, it leads to something na pangyari magkasala tayo or magkaroon tayo ng thoughts sa minds natin. Na ano ba to? Tagal, lagi na siya gano'n. So parang nasisiraan natin. So this yung art of waiting, napakadali ng method niya para dumating mo tayo dun sa situation na yan ay maiwasan natin na ma-frustrate or feeling anxious. Pero sa biblical aspect kasi, sa art of waiting, pumapasok dyan yung mga promises ng Panginoon. Ibig sabihin, pagka tumitingin tayo sa promises ng Panginoon, nagtuturo dito sa atin na tumingin sa Kanya. At pag tumitingin tayo sa Panginoon, malalaman natin na ganun siya ka-powerful. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng kapayapaan sa ating bilang isang Kristiyano. So, meron dito kasi mga benefits ng waiting. So, number 1 is develop a healthy attitude. So, alam naman natin na nakakapag-improve ng attitude dyan. So, hindi ka nabugnutin, hindi ka na naiinip or naiinis agad kapag sobrang tagal na nung waiting mo. Tsaka sa tingin ko din dyan, isa sa mga benefits dyan. Syempre, pag may healthy attitude ka, marami kang kaibigan. Kapag hindi healthy or di maganda yung attitude mo, magkakos din yan na hindi ka maganon ka-friendly sa iba. So, meron pa ditong isa pang benefit. Sabi is, helps you focus on long-term goals. Ito yung mga bagay na dream mo. So, na mag-aalat ka ng time and effort dyan. Kasi ang madaling tandaan lang dyan, pag short term, ito yung mga wants mo lang. Kumbaga, mabilisan mo lang siya makukuha. Diba, pagbili ng mga gamit na gusto mo, ganyan. So, mga long term, ito yung mga bagay na pangarap mo na gusto mo ma-achieve, halimbawa bahay, or magka-family, ganun ang mga Or magkaroon ng graduate. magandang career, ganyan. Yan. Ayan ang mga long-term goals. Isa din yung help you make rational decisions. Kumbaga, parang sinabi ko kanina, yung mas magkakaroon ka ng time mag-isip na mas magagandang decision and hindi siya yung biglaang decision lang. Parang pinag-iisipan at realistic na decision. And then, meron din yung help you stay calm. Yan. Sa paghihintay kasi hindi naman maiwasan yung magagalit ka talaga. So, meron dito yung pinaka-last na. Ano ba yung important lesson na makukuha natin sa pag-trust, trust and faith sa ating Panginoon? Kasi 'di ba,
ano naman kung nagwe-wait tayo sa mga bagay na kagustuhan natin? Paano, what if yung promises naman ni Lord? Ano naman yung pwede nating makuhang lesson sa pag-wait na to? So, tingin ko isa sa mga ay tinuturo sa atin ng pag-wait is yung pagiging pagiging firm natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pagtatrust kasi natin ng faith, lalo na sa mga sitwasyon na mahirap din i-apply. Mahirap pagtiwala na kapag hindi mo na nakikita or masyado ka ng gulong-gulong na yung isipan. Yung pananampalataya mo kapag medyo ako halimbawa ay malusog ka ngayon, madaling maniwala or madaling magtiwala sa Panginoon. Pero kapag nandun ka sa sitwasyon na gusto mong gumaling dahil meron kang sakit, pero hindi siya dumadating 1 linggo na, 2 linggo na, pero kung ikaw ay firm, matatag sa ating Panginoon, hindi magiging balakid sa'yo na panghawakan yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi, you have faith sa Panginoon na kahit sa ganong kasitwasyon, nakakaranas ng ganong paghihirap, tayo ay naghihikahos, tayo ay nag-i-struggle, pero meron tayong hope. Bilang mga Christian, tinuturo sa atin na dapat nakikita sa atin na meron tayong pag-asa habang naghihintay. Para sa akin, kapag marunong tayo maghintay, kumbaga, lumalakas din yung trust at faith natin sa Panginoon. Kagaya nga ng sabi ko, Archie, pinakamuhat natin yung promises niya. May tiwala tayo sa Kanya. Especially pag slowly dumadating na yung wish mo or yung goal. Parang mas tumataas rin yung trust and faith natin sa Panginoon. Yes. Sa akin naman, pinakamasarap kasi na pakiramdam yung tears of joy kesa naman yung parang nakuha mo nga pero ang bilis mawala, mga ganon. Para sa akin, importante yung meron kang journey or bago mo makuha yung mga bagay na yun, naghirap ka. Sobrang fulfilling na Parang rewarding siya. oo, 'di ba Rewarding kapag siya eto nakuha ko to dahil nagsumikap ako. 'Di ba parang nakaka-proud sa pakiramdam dahil alam mong ginawa mo yung best mo, nag-effort ka. Unlike sa nakuha mo lang ganun, parang wala ka namang ginawa. So ganun. Ayan, so thank you sa yung magandang answer. So sa pagtatapos ng ating topic na ating pinag-uusapan ngayon, gusto kong mag-share tayo ng takeaways. Ano ba yung mga takeaways natin? Sa akin, ang takeaways ko dito is tinuturo sa atin na ang paghihintay ay talagang dapat isa sa mga nakikita sa atin bilang mga Kristiyano, yung patyagang paghihintay. Sa paghihintay din, hindi dapat tayo ay parang nawawalan ng pag-asa. So, kapag tayo may trust at faith, at tayo ay nandoon sa hinihintay, syempre tayo naman lahat bilang mga Christian, meron tayong isang hinihintay, di ba? Tayo yung hinihintay natin yung isa na siyang namatay para sa bawat isa sa atin. At kapag hinihintay natin yon, doon may mga circumstances na magda-down sa atin. Nawa ay sa ating pag-wait ay merong rejoicing. Para sa akin yung learn to wait, parang mas ma-appreciate mo yung life, ganun. Yung mga kahit mga small things bago mo makakuha yung goal. Sa akin naman, naintindihan ko doon na hindi lahat ng bagay madadaan mo sa mabilisan. Kailangan talaga matuto ka mag-wait bago ma-achieve yung gusto mo or yung goal mo sa buhay. Para sa akin yung takeaway ko, gaya nga ng mga sinasabi nyo, marami tayong natutunan sa pagiging mapaghintay. Pero dapat lagi nating isaalang-alang na si Lord lang talaga yung kailangan natin at makapaghintay tayo kung lagi natin siyang uunahin. Okay. So, sa akin naman, natutunan ko dito na may process pala yung mga pagwe-wait. So, hindi lang pala, magwe-wait ka lang na walang ginagawa. So, kailangan mo din ng effort. So, pag pine-prepare mo pala yung isang bagay na gusto mong ma-achieve, lalo nang pag pinagpe-pray mo pa, tapos gumagawa ka pa ng effort para ma-achieve yun, nagiging maganda yung resulta di ba sa huli. Na lalong nabibuild yung character mo, yung personality mo, and yung attitude mo kapag marunong ka maghintay. Yun lang. Ayan, so dito nagtatapos yung ating episode at nais po namin pasalamatan lahat po na nanonood at nag-spend ng time para makasama po kami sa aming pong episode na ito. So nawa ay dalangin namin ay meron po kayong natutunan na pwede nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak at maaaring ito ay malaking bagay para sa kanila. So, meron tayong mga platforms na pwede nating i-share yan sa mga kaibigan natin. Sa mga nanonood po, maraming salamat po sa Facebook at sa YouTube. Meron din po kaming bago sa Spotify podcast. Yan. So, kung may mga Spotify kayo, pwede nyo pong i-follow. Ayan, pwede nyo po kaming subaybayan dito sa mga social media platform na ito at pwede kayong mag-like and comments po kung meron po kayong mga gusto na i-share sa amin. Ayan. Bago namin ipagtapos to, tayo ay manalangin muna. Dakilang Ama,
kataasan ng kalangitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin sa araw na ito. Natutunan namin, Panginoon, ang paghihintay ay isang mahabang proseso. Ngunit, Panginoon, ito ay makakatulong din sa aming karakter at sa aming sarili. Ganun na rin sa iba, Panginoon. Aming pinasasalamatan na inyo po kaming binibigyan ng pagkakataon sa mahabang paghihintay at alam po namin, Panginoon, ang mga aming kahilingan ay bibigyan niyo po ng sapat na reward dahil alam po namin, Panginoon, na inyo po kaming patuloy na ginagabayan din sa aming mga lakad. Amin din pong hinihiling na kami niyo pong ingatan at gabayan sa aming mga susunod pang episode at sa mga topics, Panginoon, na aming maidi-discuss. Nawa ay patawarin kami sa aming mga nagawang kulang at pagkasala sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.